Pagdating sa teknolohiya, hindi natin may kakailan ang unang pumapasok sa utak natin ay USA. Sila naman talaga ang permanenteng nakakadiskubre ng mga makabuluhang imbensyon na makakapigil ng mga bagay-bagay, kagaya na lamang ng GPS o Global Positioning System na ginawa para makasiguro ang gumagamit na tama ang kanilang pagkaposisyon, ang pag-navigate at ang kanilang timing. Pero hindi na nila pag-aari ang corona bilang nangunguna sa navigation command, control at munition guidance ngayon. Anong bansa ang nakapag-develop ng kanilang sariling GPS system na mas advanced pa sa Navstar GPS at ano ang magiging epekto nito? Simula pa noong panahon ng Cold War ay ang US na talaga ang nangunguna pagdating sa monitoring at pagpaplano ng kanilang mga galaw. Gumawa sila ng navigational system para sa mga Intercontinental Ballistic Missiles o ICBM para mapapunta ito sa lokasyon ng kanilang mga target. Pero bandang 1960s ay nagbago ang lahat nang ipakilala nila ang makabagong sistema na tinatawag nilang Navstar GPS. Gumagamit ito ng satellite at nagpapasa ng mga lokasyon at timing information sa mga receivers nito sa lupa. Una itong ipinakilala noong 1978 pero ginamit na lamang ito bandang dekada 90 na. Simula noon ay ginamit na ito ng US sa lahat ng aktibidad nila, mula sa pagsasurvey, navigation at pati na mapping para sa aviation, agriculture at pati na shipping. Ngunit ngayong makabagong panahon, pinatunayan ng China na hindi lamang ang US ang may kakayanan na gumawa ng isang GPS system na pwedeng ipantapat sa kung anong meron ang numero unong karibal nila, ang China National Space Administration o CNSA. Ang gumawa ng Beidou, ang sariling gawa nilang GPS system na ipinangalan nila sa Big Dipper Constellation. Kilala din ang constellation ng Northern Dipper o Beidou sa Inchik. Nagsimula ang pagbuo nito noong 1983 pa. Ang intensyon talaga ng gobyerno ng China ay makagawa ng independent navigation system na magagamit sa parehong militar at mga sibilyan. Napakatagal ang pagtrabaho nito dahil sa teknikal na aspeto at pinansyal na din. Paunti-unti ang pag-usad ng pagkumpleto ng Beidou system. Nagsimula silang mag-launch ng pinakaunang 3 satellites noong 2003. Nasundan ito ng 5 pa pero naghintay pa sila ng 9 na taon. Inilaunch ito noong 2012 para magkaroon ng kapasidad ang system ng regional coverage. Ang pangatlong bahagi ay ang pandagdag pa ng mga satellites para masigurado at eksakto ang kanilang punteriya sa target. Ang huling bahagi ay sinasagawa pa rin at magiging tuloy-tuloy na ang proseso pa. Matagal na din naman itong ginagamit ng China. Sa katunayan ay noong 2012 pa ito napapakinabangan ng gobyerno nila pagdating sa sibilyan at militar na mga aktibidad. Pero nitong 2020 ay nilunsad na talaga ang pinakapinali na satellite na nagbuo sa constellation. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga taga-China ang maaaring gumamit nito, kundi saan man sa mundo. Hindi na huli ang China at hindi na rin nakasalalay sa US-operated na GPS system ito. Isa sa pinagmamalaki ng Beidou ay ang accuracy nito. Hanggat nasa distansya na 1 meter ay kaya nitong magbigay ng eksaktong impormasyon. Gamit na gamit ang kakayanang ito lalo na sa pagsasurvey sa lupang pang-agrikultura. Gamit na gamit din ito sa mga self-driving vehicles na napakaselan. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit na napakaliit na mintis pagdating sa mga sasakyang ganito. Isa pang bentayan ng Beidou ay ang pagkakaroon ng dual frequency access. Ang GPS na gawa ng mga Amerikano ay nakasalalay sa iisang frequency lamang. Ang Beidou ay mas nakakaiwas sa mga harang o interference lalo na kung may dinadaanang mga buildings o hindi kaya ay nasa malapit sa mga bagay na may EMI o electromagnetic interference. Nagiging mas madaling gamitin ito lalo kung nasa syudad na maraming nakakasira sa signal. Isa pang katangin ng Beidou system ay ang short message service. Pwedeng makapagpadala ng mensahe at makakatanggap gamit ang navigation system na konektado dito. Sa mga pagkakataong hindi gumagana ang mga telepono o internet ay napakalaki ng gamit nito. At dahil sa dami ng satellites na nakahilera sa kalawakan, mas malawak ang nagiging abot ng signal nito.
Kung ikukumpara mo sa GPS na gawa ng mga Amerikano, sa kabila ng pagkakaroon ng coverage sa halos buong parte ng mundo, may marami ding limitasyon gaya ng makakapal na gubat, matataas na building o di kaya ay may iba pang mga lugar. Lamang ang Beidou dahil mas malawak ang saklaw nito, naabot ng signal nito ang mga malalayong lugar, maging ito man ay nasa disyerto, karagatan o kahit saan mang bahagi ng mundo. Dahil dalawa ang pinagkukunan nito ng signal, mas matatag ang koneksyon nito. Maging ang communication system ay mas pulido at mas malayo sa mga interference. Importante at napaka-critical nito sa militar, lalo na sa mga pagpaplano ng kanilang depensa at pag-atake. Ito ang nagiging problema ng GPS lalo na sa kung nasa malalayong lugar ang target nila. Mas malapit sa jamming devices kaya hindi masiguro ang mga palitan ng impormasyon. Personal ang proyektong ito ng China at maaaring sanhi ito ng nangyari noong 1996 sa panahon ng Taiwan Strait Crisis kung saan nagpalipad sila ng 3 missiles para magsilbing warning. Ang unang target ay tumama sa plano nilang target pero ang dalawang iba pa ay hindi na mahanap ng People's Liberation Army o PLA. Walang inilabas ang US noon na sagot tungkol sa paratang ng China na sila ang nagputol ng GPS signal. Ngayon ay hindi na nakasalalay sa US ang gagamitin nilang navigational system. Ngayon na unti-unting nasira ang relasyon ng Amerika at China, mas lalong nagiging doble ang pangangailangan ng China na magkaroon ng sarili nilang sistema na hindi kontrolado ng US. Pinagmamalaki ng China ang kakayanan na nagawa nila na siguradong sila lamang sa mga kakayanan ng mga nagawa ng Russia at ng India maging ang gawa ng US. Ikinatatakot ng marami na baka umano gamitin ito ng China sa kanilang mga plano na pagsakop. Pero mariing sinabi ng mga namumuno ng bansa na ginawa ito para sa kanilang mga sibilyan at militar pero para lamang sa pagpapadali ng buhay ng mga mamamayan nila. May kakayanan man ito na suportahan ang kanilang lakas sandataan pero sinasabi ng mga namumuno ng China na ang pangunahing dahilan ng kanilang pagkumpleto ng Beidou GPS system ay para nga sa bintay ng kanilang mga mamamayan. Ayon sa inilabas na report ng Shanxun SI, masusing inobserbahan nila ang mga satellite na ginagamit ng Beidou at mas madalas kumpara sa mga GPS ng alinmang bansa sa mundo. Kung ikukumpara mo ang dami ng satellite na gamit ng Beidou sa mga GPS ng iba, ay makikita mo ang lamang nito sa bilang pa lamang. May 35 satellites silang gamit at mayroong pang spy satellites na 63 na piraso. Ang ibig nitong sabihin na kaya ng China ang madetect at mahanap mula pa sa kalawakan at i-guide ang isang missile sa amang bahagi ng mundo. Pero ang tinututukan umano ng China ay ang mga kalapit lugar lamang, lalo na ang mga lokasyon na magpapanatili sa kanilang bansa na ligtas, lalo na ang South China Sea. Pinaigting nila ang seguridad sa lugar gamit ang mga nautical navigation beacons o mga tinatawag din na spying devices na ikinalat nila sa buong karagatan. Maliban pa dito, mayroon pa silang lumalaking bilang ng mga drone fleet na may kapasidad na makaalam kung may mga papalapit na mga barkong pandigma. Sa napakatagal na panahon na mayagpag ang Amerika dahil sa GPS system na ginawa nila, nakakabit ito sa lahat ng sistemang gamit ng kanilang US forces at maging sa kanilang home-based at nagbigay talaga ito ng malaking bintay sa lahat ng kanilang mga military operations. Dahil nasa kanila ang switch sa isang bagay na nagkokontrol sa mga galaw ng bawat bansa. Subalit napipinto itong mabago dahil sa pagsulpot ng pinalakas at mas pinagaling na Beidou system ng China. Napakalaki ang magiging epekto ng Beidou system sa parehong national na seguridad ng bansa at ng high-tech industry nila. Hindi na sila depende sa Amerika pagdating sa kanilang mga susunod na mga hakbangin. Meron na silang kompletong autonomiya sa kanilang posisyon at maging kung paano nabigahin ang kanilang mga hukbo sa lupa, karagatan at maging sa panghimpapawid na transportasyon. At kung titingnan pa ang mas malaking epekto nito, ang Belt and Road Project na patuloy na kinukumpleto ng China at mga karatig bansa ay magiging malaya na din sa GPS system ng Amerika. Sinasabing ito ang pinakamalaking proyekto ng China
sa kalawakan at ang aerospace program na ito ay pinagtulungan ng sumobra ng 300,000 mga scientists at engineers sa nakaraang 2.5 taon. Lagpas 400 research institution at mga korporasyon din ang kasali sa pagpaplanong ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin namang kumpirmasyon kung mas marami nga bang bentahe ang Beidou system kumpara sa GPS ng Amerika. Wala pa rin namang inilabas na mga patunay na nalamangan na nga nito ang sistemang ginamit ng ilang dekada ng buong mundo. Pero sa aspeto ng modernong pamumuhay, masyado pang bago ang sistemang ginawa ng China, pero isa itong kahanga-hanga at nakakamanghang proyekto. Maaaring ito na ang magiging pinakamalaking naimbento ng China na pwedeng lumamang sa nagawa ng US. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamanghang topic ngayon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.